Mabalikan nga natin mga brad. Totoo bang scam daw ang Canada? Medyo ano yan eh, medyo ano tawag dito? Depende sa sitwasyon ng tao. Kasi palagay ko, pagka sinabi mong scam, may yaman sa Pilipinas na hindi namin ang expectation pagpunta dito, hindi naka-ready sa laban. Yeah. No. Tama yun. Diba? Eh, tsaka ibang mga ano pre, yung may mga mataas na pwesto. O kaya napangakuan. Mga manager. Oo, napangakuan na gano'n, nakinig sa kwento na ganyan, maganda, na parang isang happy place. Ang Canada. Oo. Masaya naman. Yeah. Well, kahit saan naman, basta kasama mong pamilya mo, happy place yun. Oo, Kaya lang, sa bagay. base dun sa Sitwasyon. going back dun sa scam o alam mo to, ano to, budol, nabudol sila. Tsaka hindi rin kasi basta-basta pumunta rito eh. Yung gastos din, di ba? Oo, yeah. Tsaka yung effort. Sabi, actually napakarami, meron pang nagsabi na ano, yung pinagandang Pilipinas, Ang Canada. ang Canada, yung mga ganyan. Eh, well, siyempre magbavari talaga yung perception sa pagkatao, sa alam mo yun, iba-iba ng sitwasyon sa buhay eh. Sa bagay. Pre, maiba tayo. Ilang taon ka na ba rito, Brad? Maikwento mo. Ako'y 2009, kung hindi ako nagkakamali. Tagal na. Oo, nung una akong 2009. Okay. sumalta dito bilang isang foreign worker. 2009. So, pag tinotal mo ngayon, mga ilang taon ka na? 14? Mga 14. No? 14 years. Doble na. 14. Ikaw pre, paring Noel, Ano na ako? 7 taon na. 7 taon. Pero saan ka nag-start? Sa Winnipeg. Winnipeg. Ano ako? Ang apply ko doon, federal skilled worker. Oh, tapos, So, walang chance sa Vancouver na dahil mahirap makapasok sa Vancouver, nag-Winnipeg ka. mahirap sa English, alam mo naman. Nagpunta muna kami ng Winnipeg. Winnipeg. Then after 3 3 years, years, yung medyo okay na ang papel namin for parang invitation na ng ibang province. So, nag-apply kami nag-transfer. Hindi pala transfer. Hindi pala apply. So, nag-move Nag-move kayo. dito nga sa Vancouver. Pero nasa ano din yun, pag halimbawa, na pag ikaw yata PR or pag citizen ka na, Yeah. pwede ka na mag-move kahit saan part na. Actually, pag gusto mong mag-apply ng citizen, so may certain issue na kailangan mong ma-meet Oo. na nag-stay ka Nag-stay ka sa Canada. sa isang lugar. Diba? So, yun yung time na pwede ka nang mag-move all over Canada. And at the same time, qualified ka na rin na citizen. Yeah, Citizen. yun. So, yun nga. Parang may sentensya ka pala. Yeah. 3 years sa Winnipeg, then 3 years dito. So, 7 years. 2017. Base Brad base dun sa mga experience niyo mga pre. Dun sa mga iba na nagsasabi na scam daw talaga ang Canada. Pre, saan ba ang maano ng buhay mo Brad? Sa Pilipinas o sa Canada? Naku, ano na naman yung tanong na yan eh. Magandang tanong nga pa. Kaya lang, magbavari na naman. Gabali na naman. Pero alam ko, lahat nung... Yung ginhawa, asan ba maginhawa? Lahat ng Sa Pilipinas ba o dito? kung ginhawa, iba yun sa saya. Diba? Kung ginhawa, ako personally, maginhawa naman ang buhay sa Pilipinas. Ay, big time ka, pre. Hindi. Big time ka. Big time ka, pre. Ako personally, hindi ko masasabi na gano'n eh. Pero kasi pag sinabi mong maginhawa, lahat yun, multi-factor. Oh, pero dito kasi, iba na namang level ng ginhawa. Yun. Oh, hindi ba? Kasi sa Pinas, maginhawa ka, pero umaasa ka sa iba. Oh. Dito naman, maginhawa ka, pero solo ka. Sariling Sa karir sarili. mo, Ikaw diba? pre, saan ang mas malaman ng buhay mo? Sa Siyempre, Pilipinas o dito? Dito. Dito. Ibang-iba. Oo. Yun na yun. Yun nga eh. Magbabase sa... Base sa status ng buhay mo sa Pilipinas. Sige. Pangalawang tanong.
Saan ka ba mas masaya? Sa Pilipinas. Yung pang-araw-araw na buhay, saan ba mas masaya? Sa Pilipinas o dito? Hindi ko na pag-iisipan yan, sir. Doon, talagang konsayahang pag-uusapan. Pilipinas. Oo, walang kasi... O kasi, Brad, pag lumabas ka sa bahay, tawagan mo ng tropa mo, o Sabado at Linggo, pre, basketball tayo. lahat. Saglit lang, o. Pre, Lahat. patambay na kayo sa gabi, o maglalabas kayo ng kung ano man pwede niyong kainin. Kanton, itlog. Yun. Oh, it doesn't matter. Yun yung ano eh, Basta di ba? Yung atmosphere, alam mo yun, yung society around you, yung iba eh. Saka hindi talaga pwede ikumpara yung saya. But dito rin, masaya rin Masaya, naman. oo, masaya rin. Pero pag ikinumpara mo, Iba Yung talaga. level ng happiness. Oo, doon. Kaya siguro yung iba, nahihirapan, pre. Lalo na siguro yung mga mayaman dun sa atin. hindi ba? Yeah. Maganda yung trabaho. Tapos, doktor doon sa Oo, Pilipinas, pagdating dito, sabihin, na-scam kasi ang trabaho nila, ganda Uber lang. driver. Oo. Kasi, hindi naman, kasi pag doktor ka sa Pilipinas, pumunta ka dito, hindi naman doktor eh. yeah, tama. Totoo yun. Hindi mo naman magagamit yung license mo eh. Totoo yun. Ang pinaka siguro, doktor ka doon, tapos gusto mo medyo sa medical field, caregiver ka muna. Oh, Kaya medyo umangat ka ng konti, mag-nurse ka. Maging ahente ng gamot. Oo, Yeah. mag-nurse ka, di ba? Okay, mag-nurse. So, Pero yung mga bagong program ngayon yata, meron ng parang way eh. Para Yeah. mapunta ka dun eh. Di ba? kahit naman dati, pero... Ang mahal kasi pa rin ng pag-aaral. Oo, Yun ang yeah. mahal, yun ang Saka, mahal. international. Oo eh. Siyempre kung may makikita, yung iba may nakikita na trabaho na satisfied na, na nako-compensate na yung kanilang pangangailangan, kaya hindi na pinapursue. Pero meron din naman talagang masugid na ipinapursue yung kanilang karir. Na kahit dito, gusto nila maging ganito, maging doktor, maging abogado. Sa At bagay. may mga nagiging successful. May mga sa Pilipinas, yung mga police, di ba? Hmm. O pagdating dito, hindi naman police, pwedeng security guard muna, di ba? Mm, So, hindi talaga... conforme sa tao. Yeah. Conforme lang. Malungkot ba sa kanila? Kapag ikinumpara siguro natin sa Pilipinas, masasabi natin malungkot. Oo. Kasi masaya tayo. Pero pag bagong dating ka sa Canada, syempre yung Eh, lungkot, talaga, oo. doon mo mararamdaman yung lungkot. Dapat matatag ka eh. No? Yeah. Tsaka, ang pinaka-point naman kaya ako pumunta rito. Sa bagay, yung purpose mo, Brad, no? Ano ba ang purpose mo? Yun. Ba't ka pumunta ng Yun. Canada? Yun pala Yun. dapat ang dapat. Yung magkakatalo. Bago nyo sabihin na scam sa Canada, actually, pre, hindi naman sa pag-ano, hindi naman kami mayaman sa Pinas, pre. Yeah, kami. Pero pagdating mo sa Pilipinas, meron kang sariling kotse. O, nakaka-rent ka ng bahay mo. Tapos, yung mga nakakain ng mga yaman, nakakain mo rin, di ba? Yun yung mga bagay na kailangan mong i-appreciate eh. Ba't kaya yung iba, hindi nila... Yung iba umuwi eh. Hindi talaga kaya, pre. Parang napapraning sila dito, men. Tapos, kaya yung iba sinasabi, scam. Kaya, ano? Talaga, siguro yung purpose nga, kung bakit ka ba nagpunta, ano talaga ang pakay mo. Ano yung purpose mo, kaya ka nandito. Di ba? Yung Para- iba, baka naman nakihype lang dahil uso ang student. Yeah, Ang student student visa, visa. May mga perang panggasta. Bro, makihype ka, Brad. Ang laki ng gagastusin mo. Yeah. Pag hindi basta-basta yung pera na... Million yun. Totoo yun, pero, Diba? pero bakit ka magde-decide na umuwi din? Kung nag-decide ka na magpunta. Tapos magpo-post sila ngayon dahil nga hindi nila kinaya, scam daw. Oo. Diba? Yun nga, maraming statement na wag na kayong pupunta doon, wag na kayong... Siguro, baka kulang din sa preparasyon sila. Yung mindsetting Siyempre, din. siyempre. Mindsetting din. Talaga yun. Research. Oo, research, mindsetting. Bago nila tingnan yung mga nag-i-email sa kanila. Hindi naman sa pag-ano. Mga kaibigan nila na sa bagay. dito, maganda rito, magpunta ka dito. Pero Tapos, kulang sila sa research. makikita nila Na-scam ka. hanggang ditong isno. Yeah. Diba? Oh, malamig. O, tapos, walang tigil ng trabaho. Sabi Yun, ko, yung trabaho, Yeah, trabaho talaga. Sabi niya, trabaho. Pag hinto mo, Trabaho. ano na, matanda ka na. Yun yung isa kong nadinig eh. Trabaho. Mga 70 years old, nagtatrabaho pa dito. Tsaka, Pero ano ba talaga yung hanap mo? Pero pag nasa Pilipinas, sa Pilipinas tayo, nagrereklamo ka, wala kang makitang trabaho. Pagdating mo Pag dito, may trabaho, nagrereklamo huwag lang ka, talaga nagrereklamo. maarte kasi marami talagang trabaho dito eh. yeah, maraming Yun yung, trabaho sa sinasabi, Canada. yun yung sinasabi ko kung minsan. Ano ba yung purpose mo? Kasi sabi nila, walang makitang trabaho. Hindi naman totoo. Dahil base sa nakikita natin. Yeah. Ang daming Wag lang trabaho. mapili. Yeah. Ang nangyayari siguro, kaya walang trabaho dahil Namimili. ako, may particular akong gusto.
Oh, sige, pre. Sabi nila, wala daw trabaho. Pre, nung nakapunta ka ng Winnipeg, ilang araw ka sa Winnipeg bago ka nagkaroon ng trabaho? Bah, dumating ako ng Winnipeg. July. Pagdating ng isang buwan, nagkatrabaho na ako. Pero hindi ako namili kung anong trabaho gusto ko. Oh. Nagbiya ako ng fridge. Nagbiya ka ng fridge? Yeah, para may survival job ako. Kailangan mabuhay sa Canada eh. Yun. So, hindi ako namili. May trabaho agad ako. Kasi so, habang may trabaho ako, naghahanap ako na mas madali. Sa bagay. Para guminhawa yung buhay namin, di ba? Sa bagay. So, pag may nakita kang madaling trabaho, lipat ka na lang po. Ganun lang naman eh. Hindi yung pwedeng pagdating mo ng Canada eh. Buhay Manager Pinas agad? ka. Yeah. Manager. Ikaw paring Albert, nung dumating ka ng Canada. Iba kasi yung sa akin, nung ako yung nagpunta dito sa Canada, meron talaga akong trabaho. Ay, parang Dahil, job offer sa'yo. Oo, Ay, dahil, job offer naman. foreign worker ako. Ah. Pero, yeah. Nung bumalik ka dito ang ulit? napasukan ko dito, yung greenhouse eh. So yun, doon ako nagpunta. Magaan naman, magaan. Wala. Ano ako, hindi sir. Parang nasa impyernong bago, sabi niya. Sa loob ng greenhouse, mainit, napakainit doon sa loob. Buti tumagal ka. Kailangan eh. Kailangan eh. Survival job. Yun yung sinatawag na survival job. Survival job. Pag ng Canada. Kasi wala kang choice, yan lang kontrata ka. It's either uuwi ka lang, may baka Ilang uuwi. kontrata mo nun? Ilang taon yung 2 years. Oh, 2 years. Lagi. Yeah, 2 years. Nung bumalik ka sa Canada, bago ka nagkaroon ng trabaho, yung mga ilang... Yan, nung bumalik ako bilang PR na. Oo. Sandali lang. Mahusay ka makisama, Brad. Palagay ko, hindi ka abutin ng buwan eh. Sandali lang, actually. Oo. Baka linggo lang eh. Hindi naman. Palagi ko mga isang buwan din. Kasi Isang naman, buwan. Ay, napahinga ka muna. Gusto mo muna hindi. magpahinga. Actually, kasi kasama namin yung mga bata. So, syempre, inayos nyo muna yung mga documents, documents, schooling, tapos yung place to syempre, live. ginala mo yung mga bata Oo. dahil syempre sabik din sila. Oh. Tapos nun mo lang din makakasama yung family mo. Syempre, Ay, ano ba? Anong tawag mo din, pre, yung pag... Kasi may mga ganun eh, tulad namin na nung dumating kami sa Canada, parang hindi muna namin inisip yung trabaho. Parang yung baga, i-condition mo muna yung katawan mo dun sa bagong lugar. Parang Ngayon, ganun. mga 2-3 linggo, okay ka na? Hmm. Saba ka na sa trabaho. Oh, yun, trabaho. Ang naging-trabaho ko noon, sa production bakery. Yung mga nagsusupply ng mga pastries sa mga coffee shop. Yan. Oh, ayos pala. Ako, yung mga una kong trabaho, blueberry picking. Sarap doon. Tapos, yung pananggas ko, nung sinweldo ko, malaki pa yung pinanggas ko. Iba-iba, brad. Dahil ko trabaho na kakaiba eh. Ang pinaka-worst yung trabaho ko sa, nagtrabaho ko sa salmon, men. Yung cleaning fish, men. Hindi ko nga natapos yun sa araw, pre. 7 days lang, nag-resign. Ay, 7 hours lang, nag-resign na ako. Pero nakuha mo yung 7 hours mo na tinarabaho mo? Aba, syempre! Ay, kailangan ko kunin yan. Bayad yun, wala akong pera eh. Tinarabaho. Tinarabaho ko yun. Pwede naman. Pag hindi nila ibinigay yun, magkakaroon sila ng problema sa, di ba? Kasi, Sa government. Yun nga, going back doon sa scam and everything na statement na nagagaling doon sa mga kababayan natin, palagi ko, kung yun ang gusto nila, respetuhin na lang natin. Kung yun ang paniniwala nila, di ba? Oo, tapos yung namang mga nag-i-stay at nagsusumikap, nagpupumilit na makasurvive, at nagtatrabaho ng trabaho, respeto din natin. Dahil yun ang pinili nila. Kasi tayo naman, kanya-kanya ng journey sa buhay. Pero sigurado ako para sa iba na hindi naman ganun kayaman sa Pilipinas, pumunta rito, nagkaroon ng mga yung konting property na, alam mo, dahil sa trabaho, dahil sa tiyaga nila. Marami rin ako nabalitaan na magaganda yung dito, nag-job sila. 2 jobs, tapos pag malalaman mo, 3 jobs, malalaman mo sa Pilipinas may mga lupain. Ito Dito parang gusgusin yung pala. Mayaman sa Pilipinas na dahil nga nagtiyaga rito, di ba? Iba-iba ng sitwasyon eh. Iba-iba. Walang isa. Walang magkamukha. Sa lahat tayo may kinoconsider na buhay, kinoconsider na daan na gustong tahakin. Kaya palagay ko ang bottom line nito, let's just have respect to everyone
na kung yun ang gusto niyang puntahan, Mm. o igalang natin yun. Pero ikaw, pre, di ba, may mga relatives kayo. Gusto niyo ba yung relatives niyo makarating din dito? Yeah, Oh. palagi ko gusto. Ikaw, Oo. ikaw, pre. Yeah. Hindi ko Sa akin, sasabihin gusto ko yun. hindi ko sasabihin sa kanila, na kayo pumunta, scam doon. Oh. Kasi, hindi ko siguro Hindi sasabihin. mo sasabihin siguro Oo. yan. Oo. Oo. Kaya yun ang pwede niyong ipayo. Ano masasabi niyo dun sa mga nagbabalak na sa audience natin na nagbabalak na gusto pumunta rito, nagdadalawang isip. Ano ba Oo, pwede dahil, yung... kasi marami din akong nakikita, nadidinig, nababasa, Mm. na ano po ba talaga ang buhay dyan? Masarap po ba? Ganito po ba? Madali ang trabaho? Mhm. Sa transition ng buhay, alam mo, galing sa Pilipinas, transition yan eh. Pagdating dito, siguro mas maganda kung igayak mo yung sarili mo na expect the worst. Yeah. Mindset. Mindset. Oo. Sa worst ka na muna. Oo, para nun, makakaranas ka lang ng konting ginawa. Bunsa, masarap na sa pakiramdam yun dahil nakagaya ka talaga na mahirapan. Mahirap. Ako siguro sa iba na gustong mabago yung halimbawa, nahirapan kayo sa Pilipinas at may pagkakataon kayo na baguhin yung buhay niyo. Ako siguro mapapayo ko sa kanila, pwedeng pumunta ng Canada eh. Kumbaga parang pwede mong, yung dreams mo pwede mong achieve dito kung masipag ka eh, di ba? Kung hindi ka naman masyadong mapili, matyaga ka naman, pwede, di ba? Sa akin lang yung isa sa disadvantage, kung hindi talaga kayo sanay sa lamig, malamig. Yeah. Malamig Malamig talaga. sa Canada. Pero, magsuot ka lang ng jacket, kaya nagiging. Pero malamig kahit sa loob ng bahay. Yun lang yung masasabi ko. Pero sa Pilipinas nga, kapag titiis tayo sa init naman, hindi ka naman pwedeng maghubad sa labas. At least dito, pwede ka mag-jacket. Yeah. Oo, sa Diba? bagay. Yun yung mga, tingnan mo, doon pa lang, may discrepancy Oo. na eh, di ba? Kasi yung ibang mga bisita natin dito, kahit summer, nagiginaw eh. No, Oo. kaya no. Pag nasanay ka naman, okay naman eh, di ba? So, ang bottom line doon, na totoo ba ang scam sa Canada? Pre, ikaw. Again, In short, i-summarize natin. summarize natin. Doon siguro sa naging mali ang expectation. Scam. Totoo. Mm. Pero doon sa nagpunta talaga dito with a purpose Mm. at talagang nakalock doon sa kanilang goal, Mm-mm. hindi. Hindi, sa bagay. Tsaka maganda rin naman yung support ng government eh. Yung mga benefits. Yun nga lang, medyo ang taxes mo talaga, medyo mataas. Kasi nga, pero makikita mo kung saan napupunta yung taxes eh, di ba? Hindi kagaya sa atin, di ba? O huwag mo na ikumpara. Ikaw pre, in short, Hindi. hindi scam. Bakit? I-summarize. Kasi kung bago ka mag-isip na kung ano yung gusto mong maging buhay sa Canada, kailangan mag-research ka muna. Yun. Tanong ka kung may mga sa mga kakilala mo dito sa Canada na ano ba yung buhay diyan, paano ba mag-apply. So, kasi may mga tao na may nakita sila na gantong post na sabi Ay, Pinaniwalaan sa na. Pinaniwalaan na. Sa FB. Na parang big time, no? Pre, no? pero ditong hiring, $40 per hour. Pero Oh. sa bar lang, di ba? Yung parang naniniwala agad sila sa magiging buhay nila, na magiging sahod nila. Kinukompute na tayo. Kino-compute na agad nila. kino-compute Tapos, na. pagdating nila dito na hindi pala ganun yung sahod. Mahirap. Disappointed. Tapos, Scam naman yan. Ganun yung tapos sinasabi yung nila, mga, di ba? yung mga picture sa Facebook, no? Pag nasa ibang lugar ka. Maganda, parang ang saya-saya mo talaga, di ba? Maganda naman talaga. Oo. Pero hindi lang yun ang buhay. Yeah. Outlet lang nila yun, outlet para mailabas nila yung sama ng loob nila. Pagod. Pagod sa pagtatrabaho, di ba? Normal lang naman yun eh. So, yun yung pinaka-point mo Yeah. doon, pre, na Kailangan mindsetting, Yeah. na research mindsetting. Yan talaga. Yun. Mindset. Tsaka kami mindset mo. Tsaka sa akin, kung gusto mo talaga, tulad kami, di ba? Ang purpose namin sa mga bata eh. Yun ang Kasi yun. point mo. Kasi yung Ano yung pag-aaral goal dito, mo? Yun di ba? ang goal mo, di ba? Ang pag-aaral dito, libre. Hanggang high school, di ba? Hanggang grade 12, libre. Tsaka maganda din yung sistema ng pag-aaral nila eh, no? Pero yun nga, isa doon sa bukod sa scam, yung
yung pag-aaral, sabi nga nung isa, libre din naman daw ang pag-aaral sa Pilipinas. Oh? Oh, di ba? Yeah. Totoo din naman. Totoo din naman. Which is totoo Libre talaga. naman yung high school sa atin. Yeah. Grade 12 din. Oh, dito rin naman, gano'n. Tapos yung pang isang issue, sa ospital daw, pagka nagpunta ka sa ospital, O 10 years, man. maga, hapon ka na matitingnan. Totoo. Totoo yun. Totoo. Totoo yun. Baka naman kasi ang reklamo mo lang, nagtatay ka. Oo. Kasi may level ng sakit na nararamdaman ng tao, di ba, dito? Kami, pumunta kami ng 8 ng gabi. Natignan yung anak namin, 1 o'clock na ng madaling araw. Oo, So, ganun yun yung ano, yun yung kultura ng medical system sabagay. dito. At yun ang kailangan mo yung din ano, pre? i-embrace. Yung discrimination naman, napansin niyo ba? Wala. Meron din. Meron, pero- sasabihin na wala. Wala, oo. Pero hindi ko naman sinasabi na worse. Pwedeng lunukin no? Na, Malunukin Kaya. mo no? Kaya. Kayang lunukin Kaya. no? Oo, pwede. hindi naman ganun ka Tsaka yung mga Pilipino grabe. naman- Or baka hindi ko lang naranasan. Oo. Tsaka yung mga Pilipino naman, napalagay yun naman din, yan. sa akin, parang hindi ko naranasan yung Oo, discrimination kasi galing ako Winnipeg. Tsaka kasi- Parang Pilipinas, di ba? Yeah. So, parang pagdating ko dun sa Winnipeg, parang hindi Yun ko, ang totoong ano. hindi parang- ko na-feel na Canada eh. Palagay ko, Tapos wala kayo, di ba? palagay ko yun yung magtutugma doon sa sinabi ng isang Pinagan ng Pilipinas. Oo, na Yeah, yun. pinagandang Maaaring Pilipinas maniwala na- tayo doon na kung Sa- galing yung Winnipeg. Yung Winnipeg. Kasi Oo. doon, Lahat talagang Pilipino. Pilipinas na mismo. Oo, Oo, yung ang mga- Winnipeg. Yeah. Yung mga naglalakad kasi, Yeah. puro Pilipino, makakasalubong mo, pagpunta mo sa mga market, puro Pilipino. Yeah. So, ayan po narinig niyo yung mga napag-usapan natin na para magkaroon kayo ng idea kung talagang totoo bang scam or maalman ba ang buhay pag nagpunta kayo sa Canada. Hopefully, mga viewers natin, magkaroon tayo ng konting yung para hindi kayo mabigla. Kung halimbawa nagpaplano kayo na magpunta dito, konting research, tsaka yung mindsetting para, Mindset. para hindi kayo Research. matulad sa iba. Lower down your expectation. Yun ang Yun, importante. Para noon, Yeah. Pag medyo, Expect the worst. naka-receive Hindi yung ka ng pagdating dito, medyo ginhawa. Canada, maginhawa. Ay, Di ba? yung honeymoon stage pag nagpunta ka sa Canada, mga ilang kaya pre? Mga ilang buwan kaya? Palagi ko, yung isang buwan sapat na. Unless talagang Ako, pre, nung mga- rich ka. Yeah. Ako naman di mayaman, pero parang inabot yata ako 6 months. Ako hindi. Ang Wala. nahirapan ako mag-adjust. Parang hindi tuloy ako naniniwala, hindi ka mayaman. Nahirapan ako mag-adjust, pero nung nag-adjust na ako, hindi ko pwedeng, sa Pilipinas ka, walang kotse. Pre, ako. Motor-motor lang. Dito Pero lang ako, dito, dito lang ilan ako, kotse mo, di ba? Diba? O, ilan kotse mo, di ba? Di naman sa mga... Kasi nga yung difference naman niya, yun ay pangangailangan talaga. Sa bagay, di ka pwede maglakad sa Necessity snow. yun. Yeah. Wala naman dito. Malamig. Paglabas mo ng bahay, may dadaan na tricycle eh. Hindi naman Hindi, kasi- oo, sa bagay, Hindi ganun ang sa bagay. sitwasyon eh. Talagang kung hindi ka magsusumikap na makapagmaneho, magkasasakyan, magtsatsaga ka na lumakad sa At saka, malamig. pre, bago ka makakuha ng lisensya, walang bayaran, no, pre? Yeah, no? hindi tulad Talagang sa Pilipinas. Dadaan ka sa butas ng karayom. Yeah, Ang totoo. hirap ng shoulder Saka check. imagine mo, Shoulder check. Shoulder check eh. na makakuha ng lisensya, makabili ng sasakyan, o kaya maghulog. Mhm. Pero kapalit nun, yung hindi ka maghihintay sa bus stop ng Sa bagay. oras, same thing, pag pauwi, ganun din ang istorya. Mm. Maghihintay ka rin ng bus, bibiyahe ka, tapos lalakad ka, depende kung malayo ka sa yung bus stop sa bahay mo. Sa bahay. Mm-mm. Yeah. So, yun, wala kang option. Kailangan Nakarin mo talaga. Saka dapat araw-araw. marunong ka rin sa buhay, brad eh. Siyempre, kahit Kasi dapat within your means, baka kakarating mo lang dito, tapos nakakuha ka ng sweldo, 2,000 halimbawa. Pagkalagay, ang normal sweldo kasi dito ngayon, mga 2,500 a month eh. Bumili ka agad, magandang truck. Yeah. Bumili ka, BMW, patay tayo dyan. Wala, Pag finish mga na. 6 na buwan, isang taon, na-scam ka na. Kasi bagong sahod ka, bumili ka, bagong truck, di ba? Oo, di ba? So, may mga ganung bagay, hindi mo dapat gagawin. Oo. Doon lahat na Kailangan Ipon, mag-isip ka dapat muna. marunong kayo sa buhay. Marunong sa buhay. So hopefully nakapulutan natin ang aral itong topic natin na to. At mabigyan kayo ng tulong para makapag-decision kayo, pupunta ba? O hindi pupunta? O scam ba? O hindi siya scam ang Canada? Salamat po ng marami. Ito naman po si Paring Joe.
Parang Albert. Paring Agi. Yon. Maraming pong salamat. Bye-bye. Alam, mga kabiyahe. Biyahin ka na.